Kamusta na po yung pakiramdam nyo? Yaan mo po, Nay. Marapit na po yung sahod ko. Mabibilhan na po kayo na akin ng gamot mo. Okay lang ako, anak. Di ba exam week mo na ngayon? Unahin mo na munang bayaran yung tuition mo sa pag-aaral mo. Nay, importante po sa akin yung kalusugan mo. At matagal na po yung sakit mo. Baka di na kayanan ng gamot. Siguro, mas mabuti kung dadalhin ka na sa ospital. Nako, anak, huwag mo kong intindihin. Basta, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral mo kahit na anong mangyari, ha? Nay, mukhang malubha na po ang sakit nyo. Tatawagan ko po si Kuya. Hello, madam. Madam, ihanap mo naman ako mamaya. Siyempre, maputi. Bata tsaka estudyante. Oo naman, walang problema sa akin yung presyo. Ano ka ba? Basta ihanap mo ako, ha? Ah, sige. Oh, Kuya, nandito ka na po pala. Kanina pa po kasi kita tinatawagan eh. Isinugod ko nga po pala si nanay sa ospital kasi malubha na po yung sakit niya. Sinugod mo naman pala sa ospital. Ba't mo pa ako hinahanap? Tsaka, ikaw naman yung paboritong anak, di ba? Tsaka, magaling ka naman, di ba? Sagawa mo na ng paraan yung pambayad sa ospital ni nanay. Po, kaya mong tiisin si nanay? Kung saan-saan na nga po ako naghahanap ng pera. Samantalang ikaw, pinangbibisyo mo lang at pagbabae yung sweldo mo. Hoy, wala kang pakialam kung iwawaldas ko man yung pera ko sa mga gusto ko, okay? At saka meron akong kliyente mamaya. So wala ka ng paki doon. Malis ka na nga dito. Baka pagsisiyan mo pag may nangyari kay nanay, tandaan mo yan. Wala akong pakialam. Hi, sis! Oh, hi sis. Pwede makiupo? Sure. Anong ginagawa mo dito? At bakit ang lalim ng iniisip mo? Let me guess. May problema ka, no? Oo sis. Si nanay kasi naka-confine sa ospital. At naghahanap ako ng pera o mahihiraman man lang sana para may pangbayad ako sa resetang gamot niya at bill sa ospital. Ay, nako. Paano na yan, sis? Pasensya ka na, ha? Walang-wala din kasi yung lola mo, eh. Medyo matumal kasi yung racket ko. Pero, kung gusto mo talaga magkapera, may guess akong ibibigay sa'yo mamayang gabi. So, ano? G? Ano bang racket yung sinasabi mo sis? Madali lang to, sis. Sasamahan mo na yung guest ko, magkakapera ka na. Mabibilhan mo na ng gamot yung nanay mo. So ano, go? Sige. Kahit ano, basta kay nanay gagawin ko. Okay, o siya, sige. Mamaya, magkita tayo, ha? Tatawagan na lang kita. Sis, let me remind you, walang atrasan to, ha? Okay sis. O siya, sige. Mauna na ako. Bye, sis! Bye-bye. O sis, yung sinabi ko sa'yo, ha? Galingan mo. Yan pala yung kotse ng boss natin. So, doon ka na muna. Hoy, bossing! Ay, nako. Ba't ang tagal mo? Alam mo naman, siya nga pala, nandyan na yung request mo, batang-bata at saka estudyante. Ikaw? Boss, magkakilala kayo? Hindi. Eto na yung bayad. Thank you so much, ha? Thank you very much, boss. Enjoy! Sige. Thank you.
Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Matagal mo bang ginagawa to? Ba't mo to pinasok? Hindi ko na alam, kuya, kung anong gagawin ko. Mahal na mahal ko si nanay. At may obligasyon ako sa kanya. Na dapat, obligasyon mo din, kasi anak ka din niya. Pero hindi mo sana pinasok ng ganitong trabaho. Kasi dapat ako. Ako yung nang gumagawa ng paraan para kay nanay. Alam mo ba, kuya, malubha na yung sakit ni nanay. Nasa ospital na siya ngayon. Pero hindi pwedeng gawin mo to. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Kasi kapatid kita. Hindi ko lubos maisip kung bakit mo to ginagawa. Sa mga ospital si nanay. Sandali, kuya, may tumatawag. Hello? Ano? Malakas ba si nanay nung umalis ako? Anong nangyari kay nanay? Tara na, punta na natin siya sa ospital. Sandali, ito yung pera. Huli na lahat, kuya. Wala na si nanay. Sayo-sayo na yung pera mo. Nasaan ka nung